Dito sa Barangay San Juan, Akfa, may mga bahagi na abot dibdib pa rin ng baha. Umabot pa sa lampas tao ang tubig. Ang ulan na may kasamang hangin ang patuloy na nararanasan sa ilang lugar sa Nueva Ecija. Bunsod dito hanggang dibdib na tubig baha ang naranasan sa magkatabing barangay ng San Juan Akfa at Diaz Garcia sa Cabanatuan City. Ang Cabanatuan City sa Nueva Ecija ay isa sa mga lugar sa Central Luzon na madalas bahain, lalo na tuwing tag-ulan at panahon ng bagyo. Dahil nasa mababang lugar ito, ang tubig ulan mula sa bundok ng Sierra Madre ay umaagos pababa sa kapatagan dahilan ng pagbaha. Bukod dito, ang presensya ng mga ilog tulad ng Pampanga River at Peñaranda River ay nagigisanhi ng pag-apaw ng tubig kapag malakas ang ulan. Ang mabilis na urbanisasyon sa lungsod ay nagdudulot din ng pagkawala ng mga natural na daluyan ng tubig at pagsikip ng mga drainage systems. Dagdag pa rito, ang pagputol ng mga puno sa kabundukan ay nagpapabilis sa pagbaha dahilan nawawala ang kakayahan ng lupa na sumiksip ng tubig. Ilan sa mga flood-prone areas ay ang Barangay San Juan Akfa, Baquero, Mabini Extension at Sangitan. Ang pagbaha ay nagdudulot ng pinsala sa tirahan, transportasyon at kabuhayan. Upang solusyonan ito, isinusulong ang mga flood control projects, reforestation at disaster preparedness para mabawasan ang epekto ng baha. Sa gitna ng malawak na kapatagan ng Nueva Ecija, mula sa lungsod ng Cabanatuan, matatagpuan dito ang barangay ng San Juan Akfa. Binubuo ito ng 9 na distrito at pinapangunahan to ni punong barangay na si Fernando C. Rason. Isa sa mga nakararanas na malubhang pagbaha ay ang komunidad ng San Juan Akfa sa lungsod ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Masasabi na ang rason ng pagbaha ay itong ilog na umaapaw na nakakarating sa iba't ibang lugar ng San Juan Akfa, Cabanatuan. Halina't kausapin natin ang isa sa mga kinatawan ng barangay San Juan Akfa. Narito si John Wilber Garcia upang magbigay ng ilang katanungan. Magandang umaga po. Ano pong pangalan po nila? Magandang umaga rin. Ako si Albert Sebastian Jr., ang kasalukuyang secretary ng Barangay Anti-Drug Abuse Council dito sa ating barangay. And at the same time, naglilingkod bilang assistant secretary sa barangay. Ano ang mga pangunahing dahilan ng pagbaha sa San Juan Akfa? Ang pinakamalaking problema dito para sa pagdating sa pagbaha is kasi itong barangay natin ay may kababaan. Kaya pag umulan dun sa may gawing bundok, dito ang baba ng mga tubig na nagagaling sa bundok. At isa pa, yung mga nagtatapon ng mga basura galing dyan sa ibang lugar, dito bumabagsak sa amin. At sa sobrang baba rin ng barangay namin, kaya yun ang problema namin. Medyo umulan lang, medyo malakas, baha na. Ano po yung mga hakbang na ginagawa ng lokal na pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng baha? Palagay ko, yung epekto ng baha, yung baha dito, kasama na namin sa Sapang Buhay. Kasi katabi namin yung Sapang Buhay Bridge, Sapang Buhay Creek. Basta napuno yun, sigurado, pupunta na sa buong barangay yung tubig. Especially District 3, Purok 5 and 6, Purok 7, at saka Purok 8. Kaya kung solusyon sa baha, siguro medyo nagtutulungan, pero yung solusyon na mawala yung baha dito sa amin. Palagi kasama na namin yung sa habang buhay namin dito. At ngayon naman, samahan niyo kaming makapanayam ang mga residente ng San Juan Akfa, Cabanatuan City. Tara! Maari po bang malaman kung gaano na po kayo katagal nakatira sa San Juan Akfa? Halos dito na ako nagtumanda Tagal na. Ilang taon ko na ngayon? 54. Sa inyong pagtira rito, gaano kadalas ang pagbaha sa inyong lugar? Pag may bagyo, yun, nakakaranas kami ng baha rito talaga malalalim. Ano ang mga naging epekto ng baha sa inyong pamilya at sa komunidad? Mahirap. Dahil di ka makagalaw ng maayos, dahil may baha nga, matubig. Yung mga pangangailangan namin, hindi kami makagalaw ng kuwangat dahil may mga malalim may tubig. Marami tulad niyan na
nalulubog yung computer namin. Mahirap. Pagka bumabaha, nalulubog. Hindi nakakapaghanap buhay. Ganun. Paano naman po nakaka-apekto po yung baha sa inyo sa kabuhayan po ninyo? Hindi nakakapaghanap buhay kasi siyempre pagka malalim yung tubig, hindi makakaalis. Lalo na pag may tricycle ka. Mahirap talaga pagka hindi nga kagaya nga na sinabi ko, apektado lahat. Alos ng tiga rito, pag may baha, apektado. Siyempre pagka baha, hindi kami makapamasada kasi tricycle driver lang ng mister ko. Tapos ako naman nang-over lang ng USTL. Siyempre hindi ko makakapang-over. Minsan nilulusong ko para makapang-over lang. Meron po ba kayong nakukuhang tulong galing sa pamahalaan dito sa inyong lugar? Marami po kaming nakukuha, lalo na po ako kasi po yung pong amin ng una pong binaba, yung po iba, nabibigyan din po. Ang labis na pagbaha sa San Juan Akfa ay resulta ng iba't ibang salik na nagtutulungan upang palalain ang sitwasyon. Kabilang dito ang malalakas na pag-ulan na madalas dulot ng bagyo o monsoon, pag-apaw ng ilog Pampanga na dumadaan malapit sa lugar, at ang hindi sapat na baradong sistema ng drainage na hindi kayang saluhin ang napakaraming tubig baha. Ang urbanisasyon at kawalan ng maayos na waste management ay nagpapalala rin sa problema. Pwede po ba kayong magbigay ng halimbawa na solusyon na inyong ginagawa sa inyong lugar tuwing binabaha po kayo? Umaalis po kami, yung pong mga kasamahan ko, mga kapitbahay ko. Ang sabi ko po, likas tayo mga anak, mga apo, likas tayo. Ang sabi po ng iba, hindi kami lilikas na kasi yung bahay naman nila, concrete. Yung sa amin hindi. Hindi bahay, ang bahay namin hindi po concrete. Sa inyo pong pagtira po dito, gaano po kadalas binabaha yung lugar po ninyo? Sa loob ng isang taon siguro mga 4 na beses. Yung huling baha, yung pipito ba yung siguro hanggang bewang dyan sa pwesto nyo. Tapos yung mga nakaraan, malalalim na hanggang dibdib. Malalim po, kaya po natatakot po ako. Pag po malalim at malakas po ang bagyo, umaalis po kami sa aming bahay. Pinakamalalim na baha. Nakita mo yung bintana ako na yon. Yung 3/4 nun. Lagpas ng tao. Lagpas tao po hindi sa baha. Sa loob kasi namin, hanggang dito yung putik nun. Lagpas tao. Malapit kasi kami sa Sapa eh. Bilang residente po, ano po yung mga ginagawa po ng mga residente dito na para po mabawasan po yung epekto ng pagbaha? Tulad ng paglilinis, ganyan. Lilinisin namin, tapos tatangay naman sa amin yung basura nila. Tapos yung iba naman, nagpapaalid ng basura. Tapos tulad din ng pagtatanim, ganyan. Tatanim kami. Sa kabila ng mga pagsubok, ang mga residente ng San Juan Akfa ay hindi nawawalan ng pag-asa. Ang lokal na pamahalaan at iba't ibang organisasyon ay nagsasagawa ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng baha, tulad ng pagpapalalim ng mga ilog, pagpapaganda ng mga drainage system at pagpapatupad ng mga programa sa pag-iingat sa kapaligiran.